Masaya at pinagpalang araw po sa ating lahat. So dadako po ulit tayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon na matatakbuhan po natin sa Book of Isaiah Chapter 5 na pinamagatan ko pong The Failure of a Leader. So leaders plays a key role in every organization. Yung success depends on them at napapahamak or bumabagsak din ang isang kumpanya or organisasyon dahil sa kapabayaan ng mga namumuno. At dito po sa ating topic today, ang kapahamakan na nakatakdang ibagsak ng Panginoon sa kanyang mamamayan ay inilagay po niya sa balikat ng mga leaders. Bakit po kaya? Ano po kaya yung mga naging kasalanan ng mga leaders dito? Sa number 1, naging blind guide po sila. Sabi sa verse 1 and 2, "For you have led the people into snare. You have dug a deep pit to trap them." So, ipinahamak nyo ang mamamayan ko. Nagrebelde kayo at gusto nyong pumatay, kaya didisiplinahin ko kayong lahat. So, di ba po sabi sa Matthew 15:14, "And if a blind lead the blind, both will fall into a pit." So, kung ang bulag, ililid niya yung bulag, siguradong mahuhulog sila. So, sa kapahamakan po. So, dapat po bilang leaders, dapat hindi po tayo namumuno ng may kakulangan, ng may kabulagan. So, dapat bilang leaders po, we must have an understanding about the truth. Kung ano ang tama, kung ano ang matuwid, at kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoong Diyos, na yun ang pinakamahalaga, na dapat po ituro po natin sa mga nasasakupan natin na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Kasi ito pong mga pinapastol natin, hindi po sa atin to. Ito po ay sa Panginoon. Kaya dapat po may buong katotohanan po yung pagtuturo natin sa kanila. Number 2, we must have a direct revelation from God. So leaders will only have revelation from God kung meron po silang intimate moment with God. Yung clinging time with the Father. Like Moses, di ba? Like sila Prophet Jeremiah, Ezekiel, Daniel, Prophet Hosea, at syempre like Jesus na lagi po siyang may clinging time sa Diyos Ama. Now, though sa panahon po natin, marami nang available na mababasa sa internet, mapapag-aralan natin, mapapagyaman ng kaalaman natin, iba pa rin yung directly from God na manggagaling yung mensaheng ihahatid po natin sa mga tao. Surely it will bring salvation, peace, hope, joy, at it surely din matatouch natin yung puso ng mga taong makikinig sa mensahe ng Panginoon. Kasi si God, alam niya yung kailangan ng taong yun sa oras na ihahatid mo yung mensahe niya. So, ayun nga, kung meron tayong clinging time with God, i-reveal sa ni Lord kung ano yung kailangan ng taong ito at mamimit mo po yun sa tulong ng Panginoong Diyos. So, number 3, leaders must lead them to green pastures. So, yung green pastures po means opportunity, a better situation kesa nung before sila makakilala sa Panginoon, sa Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. So, leaders must lead them to an improved life. So, hindi katulad ng mga ginawa ng leaders dito, di ba? Napahamak po yung mga mamamayan, nasadlak po sa problema, sa kapahamakan. So, dapat po bilang leaders, natutulungan po natin sila mag-improve yung buhay, lalo na sa spiritual life nila. At dapat nagpro-provide po tayo ng continuous nourishment, especially yun nga po sa spiritual life. Kagaya ng ginagawa po natin every Wednesday, pag may care group, continuously nafe-feed po natin sila. At dapat po, we must lead them to God's rest, sa kapahingahan ng Panginoon na makapasok po sila. So, number 2 na kasalanan nila, yung una, blind guide. Yung number 2, yung apostasy. So, yung apostasy po comes from the Greek word apostasia, meaning rebellion, abandonment, defection. Ito po yung kusang loob na paglayo sa Panginoon. Tinatuwa nila yung pananampalataya nila. Kung meron conversion, ito po yung tumutukoy sa deconversion, rejection of Christ. Meron po mga factors kung bakit yung mga Christian nagko-commit po, nahuhulog po sa apostasy kasi meron pa po silang unbelief. May mga utos ng Panginoon na hindi pa rin po nila 100% nasusunod kasi may pagdududa pa po sila. May persecution silang kinakaharap. Minsan,
Kristiyano sa Kristiyano, pinipersecute nila ang isang isa. So, nagdudulot po ito ng kahirapan dun sa isang Christian. Kaya may tendency, lumayo na lang po siya. So, nakakaranas din po ng sufferings and hardships. Yung mga problema sa buhay na hindi po niya kayang i-endure. Yung discomfort. So, dapat po bilang leaders, we make people comfortable. Hindi po tayo nandun sa church to be served, na parang maghari-harian. Dapat tayo po, we need to serve them. And then, we need to serve them. And then, meron din pong negligence sa part nila towards the things of God. Yung like yung love your neighbor, hindi po nila magawang mahalin ang kapitbahay nila. So, at isa pa po, yung engaging in sinful acts, yung mga merong ungodly attitudes. Kagaya nga po dito sa Hosea 5 na nahulog po sila sa adultery. Ito po lagi yung nagiging kasalanan ng Israel sa sa Old Testament. So nagta-turn away po sila sa Panginoong Diyos, kay Yahweh. Dun sa marriage nila, dapat po di ba, pag kasal ang isang tao, dapat mananatili po tayong tapat. Pero iba po yung pinupurso nila, yung mga ayaw ng Diyos Ama, yun yung pinupurso nila. Kaya sinabi po sa kanila ng Panginoong Diyos, I know what you are like. Alam ng Panginoong Diyos kung anong klaseng tao sila, kung anong klaseng tao po tayo. At wala po tayong maitatago sa Panginoong Diyos. Iniwan po, sabi niya, you have left me as a prostitute leave her husband. Iniwan mo ko kagaya ng isang taksil na nag-iiwan sa kanyang asawa. Your deeds won't let you return to me. Sa mga ginagawa mo, hindi ka pa nag-decide na manumbalik sa akin. Sabi niya, you are a prostitute true and true. Paulit-ulit na lang yung ginagawa mo. Hindi mo ko kilala. Mayabang ka. At dahil dyan, pag hinanap nyo ko, hindi nyo ko mahanap. Dahil pinagtaksilan nyo ko. So, ayaw po ng Panginoon na pinagtataksilan po siya, na hindi po tayo nagiging faithful sa Kanya, na mas inuuna po natin ang mga ibang bagay kesa sa Kanya. So as a conclusion po, dapat po we return to God. So, dapat ang Panginoon po laging naghihintay para manumbalik po tayo sa Kanya. Ipabago natin sa Panginoon ang ating mga puso, natanggalin niya yung unrepentant heart. Ano po ba yung unrepentant heart? Ito po yung heart na willingly, continually, mas pinipili na to go against God. Yung mga matitigas ang ulo, disobedient sa will ng Diyos Ama. Alam nila kung ano yung gusto ng Diyos Ama, pero ginagawa pa rin nila yung makakasakit sa kalooban ng Diyos Ama. Yun nga po, dahil kung may unrepentant heart pa rin tayo, this will cause us yung wrath of God na mabuhos sa buhay natin. So, wala naman po sigurong gustong maparusahan ng Panginoon. Meron po ba? So, letter B, we need to recognize God. So, paano nga po ba natin mare-recognize ang boses ng Panginoon? Sabi, when we hear His voice. So, sa paanong paraan natin maririnig ang boses niya? Pag nagbabasa po tayo ng Word ni God, pag nakikinig po tayo ng preaching, pag sumasamba po tayo, pag nananalangin tayo sa Kanya. Ayan po yung mga panahon na maririnig po natin ang boses ng Panginoon. So, baka magtataka yung Christian, hindi nila naririnig kasi baka hindi nila ginagawa itong mga bagay na ito. At pag narinig natin ang voice ni God, we must obey. So, wala po tayong ibang option. We must obey. And letter C, we need to appreciate God. Dapat po hinuhold natin si God in high estimation. Binibigay po natin sa Kanya yung pinakamataas na papuri, paggalang, pagsamba. Kasi dapat, we are nothing without God. Everything na meron tayo, sa Kanya po yan. So, sabi nga sa give thanks to God in all circumstances, for this is the will of the Father God in Jesus Christ for you. So, lagi po tayong maging mapagpasalamat sa Panginoong Diyos. And letter D, cherish God. To cherish means to hold dearly, to love God. So, kung mahal natin yung isang tao, dapat the whole day, lagi po natin siyang nasa isip, hindi po nawawala sa isip at sa puso natin. So, let us all diligently seek and search the Lord every day ng ating buhay. So, God bless you all po.